Sige, welcome back sa panibagong edisyon ng Behind the Boom. Kasama natin ngayon ang sikat na si Ginoong Ron Pratt. Ron, kumusta ka? Ayos naman. Ikaw, kumusta? Ayos pare, mas gumaan ang pakiramdam ko ngayon na ginagawa natin to. Tanda mo, unang beses tayong nagkita noon, dalawa sa pinakamalalaking YouTube channel tungkol sa mga tow truck sa Tennessee Tow Show at Wall of the Fallen event. Inimbitahan kami bilang mga espesyal na panauhin dahil sa impluensya namin sa social media. Nakakatawa, gusto ko magsimula sa pagpapakita ng isang bagay. Pipindutin ko lang ang media button dito sa mixer na to. Bam! Yan ang una naming pagkikita matapos maging dalawang higante sa industriya. Unang beses namin nagkita dahil kay Carol ng Tow Times. Malaking karangalan na may imbitahan para tumulong mag-cover nun. Gagawin ko pa rin yon kahit paano. Inimbitahan kami ng Tow Times at Museo, pati si Brian. Nag-enjoy talaga ako nung weekend na yon, totoo yan. Kung weekend yan, nagka-technical na aberya. Nakakainis ang talaga ang mga gawain sa studio, pero susubukan ko maglabas ng screenshot na yon. Ito ay screenshot ng Bet Best Towing nung nagsisimula pa lang sa YouTube, nagkokomento sa isa sa mga video mo. At nung panahon na yon, ikaw na yata ang top YouTuber. Sinimulan ko ang channel ko mga 7 hanggang 8 taon na ang nakalipas. Sabi ng iba, tingnan mo si Ron Pratt. Akala ko ako ang pioneer at unang gumawa. Pero nung hinanap kita, nandoon ka na pala. Kaya nagiwan ako ng komento na nagsasabing, "Uy pare, alam mo, gusto ko yung ginagawa mo. Nagsisimula pa lang ako. At ikaw noon, ewan ko na lang kung ilang subscribers na meron ka." Ilan ang subscribers mo 7 taon na nakaraan? Grabe, hindi ko masasabi sa'yo. Siguradong marami na kasi may mga video ka na nun na maraming views. Kaya ang astig na naglaan ka ng oras para sagutin ako, sobrang bait mo. Sa mga nanonood sa YouTube, may mismo screenshot overlay para mabasa. Pero nabanggit ko na rin yan sa Tennessee na talagang mabait ka talaga. Kami ni Alex, nagmumura kami sa likod ng camera at sobrang sarcastic at medyo dark ang humor namin at kung ano-ano pa. Nabanggit ko rin sa Tennessee video na di ka nagbumura kahit sa text. Mabait ka talaga na parang taga-probinsya. Sige, tatanggapin ko yan bilang papuri. Hindi, papuri talaga yan sa panahon ngayon. Bihira na lang ang tunay na mababait. Sa YouTube naman, alam ko kung bakit ako nagsimula. Trip-trip lang noon. Akala ng mga kaibigan ko dati, astig ang trabaho ko dahil napopost ako sa Facebook. Hanggang sa gusto ko nung magpasikat sa mas marami. At nandito na tayo ngayon. Paano ka nagsimula sa YouTube? Sa totoo lang, parang hamon lang yon ng anak ko. Ethan. Oo, dahil kay Ethan, kaya ako nag-YouTube noon. Nagsisimula pa lang ang YouTube. Sabi niya, "Tay, subukan mo na agad to habang umpisa pa lang to." At ako naman, parang binaliwala ko lang siya nung una. Pero noon pa man, kinukunan na namin ng video lahat ng trabaho namin. Mula sa litrato, nag-video na kami para sa dokumentasyon, insurance at iba pa. Yung video at YouTube, sakto talaga doon. Kaya bakit hindi ipakita sa mundo ang ginagawa namin bilang hanapbuhay? At hindi ko talaga inasahan na aabot ito sa kung nasaan na ito ngayon. Alam mo yon, maliit lang akong isda noon sa napakalaking lawa. Nakinig ako sa mga manonood, kaya nagbago ang channel. Iba-ibang content ang ipinakita namin, nakapagsagawa kami ng marami-raming fundraiser at kung ano-ano pa at nakatulong kami sa iba. Tumutulong kami sa Towing Museum sa tuwing may pagkakataon at ginagamit din namin ang Slow Down, Move Over campaign. Alam mo, maraming magagandang bagay na pwedeng gawin namin bilang mga influencer. At iyan na ang naging kahulugan nito para sa akin na yon. Alam mo, sinusubukan kong gamitin ng maayos ang impluensya ko at siguraduhin na may mapapanood ang mga tao na maganda, malinis at decenteng panuurin. Sana ay nakakaaliw din ito. Gusto ko rin siguraduhin, alam mo, na nauunawaan ng mga tao ang mga panganib ng ginagawa namin. Alam mo, subukan kong iparating ang mensahe na maghinay-hinay at magbigay daan, lalo na dahil masyado ng marami ang nasasawi sa amin. Oo, lalo na dahil ang trabaho namin ay nasa gitna ng mga freeway at highway, sinusubukan naming maibukas muli ang mga lane. Di ko alam kung napanood mo ng mga video namin, pero lagi kaming ni Alex nasa gitna ng aksyon. Ang kinikilala sa amin o espesyalidad namin na kung iisipin ay medyo kalokohan ay ginagawa namin ang mga single lane upright o multi-lane upright sa mga freeway na bukas pa rin kasi dito sa Los Angeles malapit sa mga pantalan. Parang yung mga palabas sa TV sa Canada na sinasabi nilang hindi pwedeng isara ang kalsada. Batas ito sa lahat ng 50 estado. Dapat bumagal at lumipat ng linya. Sana mas mahigpit itong ipatupad, pero dito parang ang mentalidad ay kayo lang ang taga-tow truck, kaya buksan nyo na lang agad ang kalsada. Alam mo, kung kailangan kong magsara ng isa pang linya, siguradong kukulitin ako ng Sacramento kung gaano pa katagal.
Kaya pakiramdam ko, wala kaming suporta dito. At alam ko na sa estado ninyo, parang meron kayo niyan. May nagkomento na minsan, may pulis talagang pumara sa isang driver dahil hindi ito bumagal o lumipat ng linya sa video mo. Tama yun. Wala pa ako nakitang ganun dito. Somebody took... May kumuha ng bahagi nun, at yung bahagi na yon ang talagang kumalat. Hindi ang video ko ang kumalat. May nagkuha ng parte ng video kung saan hinahabol ng pulis ang lalaking di bumagal o lumipat ng linya. Oo, kumalat na ito kahit saan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na ipasa ang original kong video, yung snippet, at pati na rin ng ibang tao na, alam mo yon, nag-share o ginaya ito. Siguro mga 50 o 60 milyon na yon, sigurado. Grabe talaga, hindi kami nag-exaggerate. Alex, mas alam mo siguro, ilan na ba sa lugar natin ang namatay sa loob ng 6 na buwan? Oo, alam ko mga 2 o 3 na. Sa tingin ko 3 kasi isa doon, alam mo na, yung kumuha ng traffic. Karaniwan, Ron, kung tama ako, parang kada 6 o 7 araw may namamatay na tow truck operator sa trabaho. Tama ba? Oo, at yan din ang parehong ratio ng mga tow operator. 6 sa 1 ang tow operators kumpara sa ibang mga nagtatrabaho sa highway, mga departamente ng highway. 6 sa isa. Mga pulis, 6 sa 1. At papalapit na ito sa 7 sa 1 na nababangga kami dahil hindi nila kami binibigyan ng pansin tulad ng ginagawa nila sa mga pulang at asul na ilaw o mga pulang ilaw, alam mo na, kung ano man ang pinapayagan ng mga estado. Kayo na nagtatrabaho sa freeway, kami naman ay nagtatrabaho sa kabilang bahagi ng interstate. Sa tingin ko, ang pinaka-delikadong oras namin ay hindi kapag nagtatrabaho kami sa pinangyarihan ng aksidente dahil kitang-kita kami roon. Kapag nasa gilid kami ng kalsada at nagkakabit ng kotse, truck o trailer, madalas mag-isa lang kami at walang proteksyon. Hindi ko alam kung gaano kahirap maghanap ng magbabantay ng lane para sa inyo. Pero meron kaming sariling traffic control truck na kung malapit lang, dadalhin namin at kami na ang magta-traffic control. Habang kinakabitan ng tauhan namin ng hook ang truck at trailer para mahila, delikado talagang mag-isa lang sa gilid ng kalsada. Oo, yung mga nabanggit ko sa lugar namin, ang kadalasang nasasawi, hindi yung ginagawa namin ni Alex. Tama, alam mo, yung ginagawa namin na pagtayo ng mga truck at kapag naputol ang kadena o kung ano pa man sa isang kontroladong sitwasyon, ang madalas nadidisgrasya ay yung taga-roadside assistance ng 2:00 na madaling araw. Yung tumutulong sa lasing na driver o sa na-flat ang gulong at naglalagay ng gasolina, sila kadalasan nababangga. Kadalasan, siyam sa 10 beses, yung mga light duty operator ang nadidisgrasya sa kasamaang palad. Nagkaroon din ako ng ilang beses na muntik-muntikanan sa heavy duty na trabaho. Oo, marami na kaming naranasan. Pero nagsimula ako ng isang bagay at ipinapakita ko ito sa channel ko. Ilan sa mga bagong light bar, syempre ginawa ko na ito ilang taon na ang nakalipas. Naglagay ako ng dagdag na emergency lights sa tow light bar, sa wireless tow light bar, at naglagay din ako ng mga emergency flashing lights sa mga tow light bar ko. Ipaparada ko ang tow truck sa likod ng trailer truck at ilalagay muna ang light bar. At para meron akong paunang babala dun sa likod, kasama ng triangles, cones, at kung ano pang mga kagamitan na meron ako. Bago ko iparada ang tow truck sa harap nito, kapag ipinarada ko sa harap, di na nila makikita ilaw ko. Oo, tama, naharangan ka na. Well, ibig kong sabihin, lumalaban ka para sa tama pare. Sana magawa ko rin yan. Ang event na ginawa natin ay sobrang astig. Ang makita ng personal ang pader ng mga nasawi ay talagang nakakapamulat. Para sa mga hindi nakakaalam, ang pader ng mga nasawi ay parang isang memorial na inialay para sa lahat ng mga tow operator na nawala ang kanilang buhay. Malaking pader ito, maliit ang mga pangalan. Parang inukit sila sa pader at punong-puno na ang 4 na panel. Sobrang grabe. Taon-taon nilang pinapapunta ang pamilya at ginagawa itong talagang nakaaantig na okasyon pero talagang nagpapakumbaba ito. Sobrang saya natin sa ginagawa natin. Mahal ko at mahal din niya ito. Hindi ka abot sa ganitong tagumpay sa karera kung walang passion. Delikado talaga ang passion natin. Laging may posibilidad na may pumalya o may masamang mangyari anumang oras. Alam ko na minsan medyo mas mapagduda ako dahil sa lahat ng dagdag na ilaw, vest at kung ano-ano pa. Kasi sa lugar namin, madalas kahit may 3 CHP, California Highway Patrol, mga fire truck at lahat ng harang, may mga tao pa rin bumabangga sa mga cone at pumapasok pa rin sa lugar. Kaya kung hindi sapat ang mga ilaw ng lahat ng tao na yon, ibig kong sabihin, paano pa ako makakagawa ng pagkakaiba?
pero kailangan talaga nating maging mas maagap, lalo na't lahat tayo ay may pamilya. Ang ganda ng pamilya mo. Masuwerte akong nakilala ko sila sa Tennessee nung magkasama tayo doon. Kumusta na sila sa totoo lang? Excited na sila sa Vegas na yun. Ganun ba? Sasali kami sa tow show doon at isusumite ko ang bagong track ko. Saya hindi ako nakarating, sabi nila dapat nakita mo si Ron. Hindi lang talaga natapat, may family event ka nung kinuha ko si Hawk 2.0. Sa tingin ko masama rin ang panahon sa inyo nun, di ba? Oo, meron. Darating ang masamang panahon at bagyong taglamig noon. Oo, hindi kami sanay sa bagyong taglamig dito. Oo, nasa California ka. Nakakita ka na ba ng niebe? Ano ka ba? Nakapunta na ako sa Big Bear. Si Alec ay nagtrabaho nung bisperas ng Pasko habang malakas ang ulan. Siguro yun na ang pinakamalalan naming masamang panahon. Talagang nabasa ako noon. May sarili na siyang hirap. Oh, lalo na kapag si Alec, basang-basang bota mo, grabe. Sobrang lala noon. Grabe. Kailangan mong tapusin ang trabaho kahit basa ang medyas mo. Pag taglamig, ganun din ang ginagawa mo. Sobrang kapal ng suot mo, kaya kahit malamig, pinagpapawisan at nababasa ka pa rin. Pagbalik mo sa track, umiinit ka, tapos lalabas ulit at lalamigin dahil basa at malamig ka na. Masaya yun. Alam mo, tinatanong ko yan kasi wala kaming niebe o kakaibang panahon. Ginawa mo na, syempre, ang mga recovery at rollover, pati sa maaraw na panahon at iba pang kondisyon. Pero may dagdag pa na, alam mo na, niebe. Mas mahirap ba ang ginagawa natin kapag may niebe? Sa opinion ko, hindi. Ang tanging pagkakaiba lang ay ang panganib kapag nagmamaneho ka o kung bukas ang mga kalsada at may dumadaan ng mga sasakyan, doon lang talaga mas delikado. Siguraduhing matatag ang track mo, lalo na kung may rollover o rotator. Linisin ang kalsada sa ilalim o maglagay ng cleats at rubber mats para hindi gumalaw ang mga outrigger mo. Bukod doon, madalas nakakatulong pa nga sa'yo ang niebe. Kahit windshout ka pa, minsan nakakatulong ito bawasan ang resistance mo, lalo na kung matigas at nagyelo ang niebe. May iba't ibang klase ng niebe. Ibig kong sabihin, may magaan at malambot na niebe, may mabigat at basang niebe. Ibig kong sabihin, maraming klase ng niebe. Para sa akin, niebe lang ang niebe. May natutunan lang ako ngayon. Hindi, maraming klase ng niebe. May iba kapag siksik na, nagiging yelo, at may iba na tinatangay ng hangin at nawawala. Depende rin sa uri ng niebe na makukuha natin dahil nandito tayo sa lugar na ito. Basically, mga 50 milya lang sa hilaga o timog natin, puro ulan ang mararanasan. Makakaranas tayo ng halo-halong ulan, yelo, at nagyayelong ulan. Puro yelo lang o kaya naman ay puro niebe ang mararanasan natin. Depende lang talaga kung saan ka tatapat sa linya. Mas pipiliin ko pa mantrabaho sa niebe kaysa yelo. Naranasan na namin dito ang ilang bagyong may yelo. Talagang napakasama, napakahirap, at delikado ang mga ito. Sigurado ako, may tanong lang ako tungkol dyan. Dito, minsan sobrang lakas ng hangin. Minsan sa isang taon may video na 6 ang natutumba. Kapag walang laman, mas delikado at natutumba sila. Ipinag-uutos ng CHP yon. Parang sinasabi nila, oy Pepes, may natumba pero hindi ka pa pwedeng pumunta. Tatawagan ka namin kapag pwede na. At kailangan nilang maghintay hanggang humina ang hangin kasi pwedeng matumba rin ang truck mo. Sobrang delikado para gawin yon. Sa mga ganong sobrang madulas na sitwasyon, kailangan mo pa rin bang gawin agad kapag tinawag ka sa mga ganitong trabaho? O pwede mong ipagpaliban hanggang siguro hindi naman kailangang maaraw, pero hanggang mas ligtas na kung may sense yun? Misa-isa yon. At may mga pagkakataon na iniwan muna namin sa ilang sitwasyon. Kapag talagang masama ang panahon, kung hindi naman nakaharang sa kalsada, sila ang ibig kong sabihin ay karaniwan, ang highway patrol ang maglalagay ng tape sa track o kotse o kung ano man yon at iiwan muna hanggang sa maging maayos ang highway. Makakakilos lang ng maayos ang crew kapag gumanda ang kalsada. Mas ligtas kaming mag-operate doon. Di nila ito madalas gawin, pero nangyayari rin. Nagkaroon kami ng isa, hindi yelo, pero sobrang kapal ng fog noon. Malapit kami sa Ilog, Mississippi, kaya madalas kaming makaranas ng makapal na fog. Nagkaroon kami ng truck na puno ng mga baboy na nahulog sa matarik na bangin at lumihis sa kalsada papunta sa gubat.
Ibinaba nila ang mga baboy at pinaghintay kami hanggang kinaumagahan dahil delikado maghanap sa kapal ng fog. Nag-antay kami hanggang alas 11 ng umaga matapos mawala ang fog. Mga baboy. Nagkaroon na kami ng mga baka. Wala pa akong baboy. Nagkaroon na ako ng mga laman loob ng baboy. Buhay na baka, pero baboy pare. Bacon na agad. Tama. Lahat na dumadaan dito sa mga interstate. Alex, may empleyado ka ba? Oh, malinaw dito sa LA, malapit tayo sa Pantalan. Meron tayong container, di ba? Ano madalas mo makita doon? Alam mo, yung mga dry van mo or anong klaseng kombinasyon ng trailer ang madalas mo nakikita sa lugar ninyo. Dito sa amin, halo-halo ang nakikita namin at may riverport din. Hindi man tulad ng ocean port na meron kayo, may river port kami, kaya nakakakita din kami ng container. Dahil sa dalawang pangunahing pipeline, iba't ibang uri ng tanker ang nakikita namin. Iba't ibang pneumatic tank ang nakikita namin. May dalawang pangunahing linya ng tren dito. Kaya maraming trending dumaraan dito. May mga tao ring nagmamaneho ng mga truck ng butil, papasok at palabas ng Pantalan sa ilog. Naku po, lahat ng maisip mo, dumadaan at umaalis dito. Hindi namin nakikita ang kasing dami ng mga container tulad ng sa inyo. Siyempre, dahil sa dami. Dahil may pantalan kami sa ilog, nakikita namin ang mga container, gas tanker, dry van, flatbed, at mga heavy haul. Marami kaming nakikitang mabibigat na kargamento na dumadaan sa lugar na ito. Madalas silang nagdadala ng superload na sinasamahan ng Highway Patrol sa 55. Alam mo kung anong nakakatawa tungkol sa mga mabibigat na kargamento na yon? Nung nakuha ko si Hawk 2.0, pauwi ko siyang minamaneho. Mga 65 o 70 ang takbo ko. Pero nalalagpasan pa ako ng mga heavy haul sa lugar na 40 ang speed limit. Sabi ko pare, ano yun? Akala ko sira na yung speedometer ko. Sabi ko kailangan 80 ang takbo ng taong yun. Kailangan 80 ang takbo niya para malagpasan ako ng ganun. Double wide, heavy haul, may mga pilot car. Kahit yung mga pilot car, hirap na hirap makahabol. Sobrang wild na mga yon. Karamihan sa kanila, nakatrabaho ko na. Karaniwan, yung mga operator ng heavy haul ay mas grounded pagdating sa kaalaman sa makina. At kapag may insidente, mas maaasahan sila kumpara sa mga taong gusto mo na lang palayuin sa eksena. Ayaw mo ng tulong nila. Palagi. May ganyan talaga, oo. Yung iba sa mga taga-heavy haul, tumutulong talaga sila at nagiging asset sila sa team, imbes na maging problema. Bihira lang yan sa amin. Base sa nakita ko, ganun ang nangyayari. Si Alex ang gumawa ng isang recovery na makinang may bigat na 58,000 libra. Astig talaga yung driver na yon. Oo, astig na siya. May isang Russo, hands-on. May mga kasama rin kami nagtrabaho sa tumagilid na mixer at nandun sila buong oras. Kailangan ba talagang 2 wrecker? Baliktarin mo na lang, totaled na yan. Wala akong pakialam. Naranasan mo na bang nagtatrabaho sa isang eksena tulad ng traktor o box truck na tumagilid? Wasak na, sira ang fender at tumutulo ang langis at diesel. Wasak na talaga, di ba? Pero habang sinusubukan mong i-recover o i-rig yun, alam mo yon, may mga nasa likod mo na kumukuha ng litrato. At ako naman, iniisip ko, ano ba ang sinusubukan yung idokumento? Kung may masira pa ako, ayusin nyo muna lahat ng yon. Tapos, alam mo na, syaka ko na lang aayusin yung maliit na gasgas. Minsan, nandyan tayo para tumulong, gets ko. Walang gustong masira ang gamit nila. Pero nakakainis talaga yung mga tao sa eksena mo o yung sobrang nega habang ginagawa mo lang trabaho mo. Siguro mas parang gumulong lang. Totoo rin yan, pero napansin ko rin na karamihan sa kanila, syempre, palagi ko rin yung na-experience. Iba-iba ang klase ng mga customer na nakakasalamuha mo. May mga nahihiya dahil nagkamali sila. Iniisip pa nila na kahit sila ang may gawa ng sitwasyon nila, sila pa ang magdidikta kung paano sila tutulungan. Ganyan lagi. Sila talaga paborito ko. Gusto nilang turuan ka sa trabaho mo at sinubukan na nila ito. Magbibigay lang ako ng halimbawa dito. May isang lalaki na may skid steer na ibagsak niya ito sa isang sapa. Buwang raw siyang nagtrabaho gamit ang ilang traktora para mailabas yon. Tinawagan niya ako Biyernes ng hapon. Pumunta ako ron. May yelo at niebe pa sa lupa at ang skid steer ay nagyelo na sa tubig. Pagbaba ko ng truck, tinuruan agad ako ng mga lalaki kung ano ang dapat gawin. Kaya umatras ako, kinausap ang anak niya at sabi, "Sir, kayo ang tumawag sa akin. Pabayaan niyo akong magtrabaho o aalis ako." Madalas naming maranasan yan. Minsan kailangan mo lang silang pakalmahin.
Ron, ilang taon mo nang ginagawa ang towing? Negosyo ba to ng pamilya nyo o naging hilig mo lang noong bata ka? Oo, syempre, sigurado. Si tatay talaga ang nagsimula nito noong 1983. Wala pa kaming sariling tindahan hanggang 1985 nung ako ay 14 na taong gulang. Ako ang nagwawalis, nagpapalit ng langis, naglilinis ng banyo. Literal na nagsimula ako sa pinakaibaba at unti-unting umangat. Isang kumpanya lang ng heavy tow truck meron sa amin. Maganda ang takbo ng repair shop namin nun. Si tatay ang nagpagawa at nagpatayo ng magandang gusali para sa amin, pati na rin ng maayos na negosyo at matibay na base ng mga customer. Pag kailangan naming magpatow ng truck, isa lang ang tow truck company dito sa amin. Nagkaproblema kami dahil gusto nilang ilipat ang truck sa ibang shop o sa kakilala nila. Kaya sabi ni tatay, tama na. Gumawa kami ng unang truck gamit ang Home 750 na nakakabit sa lumang Marmon Conventional. Hindi ko alam kung narinig mo na ang tungkol sa Marmon tractors. Pero isang lumang Marmon 57 conventional yon. Kinabit namin ang isang Home 700 at 50 extendable boom at isang unang henerasyon ng zack lift dito. Tinulungan ko si tatay na ayusin yon. At agad akong na-in-love sa towing at recovery. Nahawa ka na. Ibig kong sabihin, Grabe, sobrang tinamaan talaga ako. Ayoko na sa trabaho sa shop pagkatapos noon. Gusto ko na lang sumama sa truck na yon dahil gustong-gusto ko ang hamon. Talagang gustong-gusto ko lahat tungkol doon. Ibig kong sabihin, swak na swak talaga sa mga kakayahan ko. oo, gets ko ang ibig mo sabihin, kaya ito rin ang hilig namin dito. Parang naakit din ako doon. Ewan ko lang kung dahil ba lalaki ako, alam mo yon, parang ang mga lalaki mahilig sa malalaking truck. Naglalaro ng mga laruan na parang tongka at kung ano-ano pa. Ngayon na lumaki na tayo, kaya na nating buhatin yon gamit mas malalaking truck. Alam ko na malaking bahagi si Ethan ng channel mo ngayon. Sa tingin mo ba, yun din ang magiging kinabukasan niya, na siya ang papalit kay Ron? Kung gusto niya, ayos lang. Pero bilang ama, gusto ko lang na gawin niya ang anumang magpapasaya sa kanya. Mukhang iniisip niya na iyon ang gusto niyang gawin at magiging kinabukasan niya. Sana manatili siyang ganon. Pero kung hindi, magpapatuloy kami at hahanap ng ibang paraan para gumana ito. Pero sa ngayon, oo. Sa ngayon, plano talaga niyang gawin yon. May nakausap ako nung nakaraang linggo lang. Siya ay nasa mundo ng repo sa commercial na bahagi. Medyo malaki ang pangalan niya. Nabanggit niya na may hazmat training class malapit sa Euro sa Neck of the Woods. Sinabi niya raw na nandun si Ethan. Sabi ko, ang liit ng mundo kasi kausap ko si Ron tungkol sa pag-imbita sa kanya bilang susunod kong panauhin. Marami ba kayong hazmat dyan? Dito sa California parang kahit dumura ka, hazmat na agad. At ang daming malagit na tape, ang kulit talaga pare. Tara na. Umiwas na kami sa hazmat cleanup o emergency response cleanup dahil maraming red tape sa mga ganyang bagay. Grabe talaga, pero sabi ng iba sa California, pinakamasama ro. Paano ginagawa ang cleanup sa inyo kapag may oil, kahit 5 galon pataas? Pwede tayong gumawa ng isang episode o 3 tungkol dito. Pero yung environmental cleanup na bahagi, halos kasabay na ng negosyo ngayon. Maraming paraan ipaliwanag ito. Pero sabi sa akin, kung hindi mo ito ginagawa, parang iniiwan mo lang ang pera sa kalsada. Dito sa Missouri, hindi ko alam sa ibang estado, masasabi ko lang ang ginagawa namin dito. Kadalasan, kahit maglinis ka ng nasirang ari-arian ng estado o pribado, sasagutin ito ng iyong liability insurance. Samantalang, maraming tao ang walang full coverage insurance. Maari ka pa ring makakuha at maaring hindi ka mabayaran para sa pagtow o pag-recover, pero mababayaran ka naman para sa paglilinis at remediation mo sa pamamagitan ng liability side. Hindi palagi, pero kadalasan ay maaari, lalo na kung malapit ito sa anumang daluyan ng tubig o anumang pinagkukunan ng pagkain. Tulad dito, napapalibutan tayo ng mga sakahan, napapalibutan din tayo ng mga ilog. Karamihan dito ay mga sanga ng ilog na dumadaloy diretsyo sa ilog Mississippi. Kaya tuwing may kaunting tagas o pinsala sa ari-arian, ibig kong sabihin matalinong hakbang ito para sa atin. Di ko alam sa inyo sa California, pero matalinong hakbang ito para sa amin. May punto ka dyan. O, alam ko sinabi mo nung hinikayat ka ng anak mo na magsimula sa YouTube at pasukin ang bagong larangan noon. Mga 7 o 8 taon pa lang ako dito.
Kakastart lang ni Alex sa Instagram at TikTok nitong nakaraang taon at maganda ang naging resulta. Pare, kahit sandali pa lang ako dito, ang daming pagbabago. Pati na sa mga pinapanood ng tao at algorithm. Paano mo nasasabayan ang YouTube? Aktibo ka pa rin ba doon ng dati? Sinusubukan ko naman. Naglalabas ako ng kahit isang long-form na video bawat linggo. Ayoko maminin, Josh. Hindi ako nakakapanood ng YouTube channel ng iba kasi sa pagitan ng trabaho at pamilya, parang pangalawang full-time job na ang YouTube para sa akin dahil ako lang gumagawa ng lahat. At alam kong ganun ka rin. Oo, ganun din ako. Napag-usapan na natin yan. Alam mo kung gaano kadami ang trabahong kailangan para maghanda ng video. Karamihan sa mga video ko ay long form, mga 45 minuto o higit pa, gaya ng inilabas ko kaninang umaga na umabot ng 1 oras at kalahati. Alam mo kung gaano katagal ang produksyon para doon? Sa ngayon, para lang sabihin sa'yo, 3:54 ng hapon ayon sa oras ko. Biyernes niyon, wala pa akong video para sa Sabado dahil tuwing Sabado ng umaga ko naglalabas ng video. May isa pa akong podcast guest na kailangan pang i-video. Ibig sabihin, magpupuyat ako hanggang 3:00 ng umaga para matapos at mailabas agad ang video bago deadline. Kaya ramdam kita pare. Rewarding din naman pero trabaho pa rin talaga siya. Trabaho talaga siya. Hindi alam ng iba yon. Totoong trabaho ito. Hindi lang talaga naiintindihan ng mga tao yon. Akala nila, wow, nakaupo lang kami at kumikita ng pera. Hindi, pinaghihirapan talaga namin to. Hindi lang yon, hindi ko rin alam kung ilang 10,000 account ang nag-uumpisa araw-araw para subukan to. Mahirap maabot yon, pero pag nakuha mo na ang unang 100,000, mas madali na dahil sa shorts at iba pa. Palagi kong natatanggap ang maraming spam email mula sa iba't ibang tao na nagsasabing sila ay mga espesyalista sa thumbnail. Gagawa kami ng libre, kami na rin ang gagawa ng thumbnails mo. Sabi ng ibang production manager, sila na rin bahala sa posting, SEO at iba pa. Nakakatanggap ako ng mga email mula sa mga tao na nagsasabing, hey, espesyalista kami sa mga pamagat, bibigyan ka namin ng pinakamagagandang pamagat o marami ring video editor ang nag-aalok niyan. Kami ang bahala sa color grading, sound editing at lahat ng yan. May mga taong iisang bahagi lang ng paggawa ng video ang buong propesyon at ikinabubuhay, pero kami ang gumagawa ng lahat. Kinukuha namin ng video ang lahat. Lahat ng file ko, iniimbak ko. Wala akong cloud storage. May mga hard drive kami. Ako ang nag-e-edit ng lahat. Ako ang nag-aasikaso ng lahat ng audio. Ako ang nagdadala ng 4 na terabyte na SSD external hard drives. Palagi ko silang pinupuno. Pare may SanDisk blade system ako na kasya 4 na 4 TB blade hard drives pare. Gaano kabilis nating napuno yon? Lahat mabilis. Pareho kaming nagre-record kaya kapag magkasama kami sa trabaho, minsan hinihingi ko kay Alex ang files niya. May mga pagkakataon na 100 gigabytes agad ang kailangan ko sa isang trabaho. Oh, syempre, kasi nagsushoot ka gamit ang 2 camera sa 4K. Gaano kabilis na ubos ang storage mo dyan? 4K na pare, tapos kung susubukan mo pa mag-6 na pong FPS, grabe talaga. Sobrang laki ng file niyan. Pare, dagdag ko lang, hindi siya ganon. Sa tingin ko, mas maraming tao, lalo na Gen Z, ang mas madalas sa Instagram at TikTok. Ngayon, halos lahat ay content creator gamit lang ang cellphone. Pero iba na kapag gumawa ka ng tulad ng 90 minutong video sa YouTube. Mas marami pa yan kaysa sa mga mabilisang 1 minute na clips lang tapos ilalagay mo sa CapCut at pipindutin mo lang yung auto button para gawin lahat para sa'yo. Medyo grabe talaga yon. Hindi lang yon, kailangan mo ring alamin kung sinong audience mo. Oh, mahirap malaman ng audience pare. Hindi lang algorithm ang kailangan mo intindihin. Kailangan mo ring alamin kung sinong audience mo. Alam mo yun, kung ano ang gusto nila. Alam mo yan, tapos magsasaliksik ka pa ng demographics, age group, at mga nangyayari hindi lang sa Instagram, kundi pati sa TikTok at Facebook. Yung mga statistics lang, kahit maganda talagang content mo, pero kung hindi mo ito tina-target sa tamang audience, wala talagang makakakita nito. Oo, napansin ko agad na karamihan sa audience ko ay mga 50. 5 pataas sila talagang bumubuo ng malaking bahagi ng audience ko. Kaya dahil doon, ibig kong sabihin, hindi ko gagawin yan sa YouTube, oo. Iba sa Instagram at iba pa, kaya hindi ako nagmumura o gumagawa ng ganoon sa mga video ko. Madalas ako makatanggap ng komento na tuwing Sabado, pinapaload namin ng mga apo ko ang mga video mo at gustong-gusto nila ito. Mahalagang malaman kung sinong nanonood sa'yo. Malaking bahagi ito. Oo, talagang totoo yun. Isa ito sa mga napagdesisyunan namin ng asawa ko simula pa lang na magkaroon ng channel na nakabatay sa pananampalataya at pangpamilya. At iyon ay isang bagay na hindi kami lumihis doon at hindi namin gagawin.
May mga lumapit sa akin na ilang production companies at iba pa, alam mo, para gumawa ng mga TV series. At pagkatapos, gusto nilang kunin ang kontrol at kung ano-ano pa. Iwan ko. Siguro dapat ko ring subukan. Siguro hindi ko dapat ginawa. Pero gusto ko lang siguraduhin na lahat ay tapat at pangpamilya. Maraming TV shows ang sadyang dinisenyo ang produksyon para dagdagan ng drama, pero hindi ko sinisiraan ang kahit sino. You know, uh, para sa akin, delikado na trabaho natin. Kaya di ko na kailangan ng dagdag drama. Sapat na yung meron na. Palagi kong sinasabi yan kapag tinatanong ng mga tao tulad ng bakit wala kang palabas sa TV? Nakilala ko ng iba sa mga tao sa mga palabas na yon. Magagaling silang operator at iba pa. Pero reality TV at network TV yon. Kaya dinadagdagan nila ng drama kahit hindi naman kailangan. Parang sa TV shows, yung mga Todrick, bawat episode parang laging sana hindi masira. Pero hindi naman dapat ganun. Pumuputok ng mga kadena. Kailangan mong makita ang katapusan sa simula pa lang. Dumating ka sa eksyenang kalmado. Kami ni siya, nagbibitaw lang ng mga biro buong oras. Wala pa akong ganong trabaho. Pagkatapos ng break, malalaman mo kung tataob ang tow truck nila, alam mo yon? At pakiramdam ko, alam mo, ginagawa sa atin ng mga palabas yon. At hindi yun ang forte natin. Hindi yun ang estilo natin. Hindi, at isa pa yon. Ayokong ipakita ang industriya natin sa masamang paraan dahil isa pa yon. Isa sa mga layunin ko mula pa noon ay subukang dalhin ang mas mataas na antas ng profesionalismo at pagkilala sa industriya natin. Kasi matagal na tayong ganito at may ilan pa rin talaga na tagalinis lang ang kalsada. Pero may ilan sa atin na tunay na mga professional. Gusto kong ituring ang sarili ko bilang professional. Seryoso kami sa negosyo at nais naming pagandahin ang industriya para sa lahat ng operator. Hindi lang para sa amin, gusto rin namin pagandahin ito para sa buong industriya. At umasa ako na ang content ko at ang content mo. Kaya nating baguhin iyon at may pakita sa publiko ang mas magandang imahe ng industriya natin. Hindi ko kayang gawin mag-isa, hindi mo rin kayang gawin mag-isa. Kailangan nating lahat magtulungan para maalis ang stigma na yan sa atin. Alam mo, Sanayan ako dyan tungkol sa bilang mo ha. Ano, ilan na bang meron ka ngayon? Subscriber ba yan? 565 sa kasalukuyan. Impresibo. Grabe. Hindi mo akalain yun kasi kapag hindi ka kilala ng tao at nakikita ka lang sa tindahan, nagtatanong sila, oh, ano ginagawa mo? Pagtuto sa YouTube, astig! Lagpas kalahating milyon na subscribers ko. Ang astig niyan, Sigurado akong napag-usapan mo na yan. Isa to sa mga paksang baka matalakay natin. Napapansin ko ngayon na halos kahit saan ako pumunta, napapansin na ako. Naranasan mo na rin ba yon na nakikilala ka, na napapansin ka? dahan-dahan itong nagsimula at napakaganda ng karanasan. Parang may adrenaline rush. Nung ipinanganak ang anak ko, ipinanganak si Ares. Grabe, magdadalawa na siya. Naalala ko, nasa Kaiser ako sa ospital at nasa elevator ako kasama ang isang batang mag-asawa. Tapos yung lalaki, parang nakatitig siya at tinanong, uy, nagtatrabaho ka ba sa Peppers? Kasi alam mo yon, lagi ako may suot na iba't ibang shirt ng Pepes at kung ano-ano pa. Kaya sabi ko, oo, nagtatrabaho ako doon. Sabi niya, pare, fina-follow kita sa YouTube. Noon yon, bago pa dumami ang followers ko. Pero habang tumatagal, mas madalas na nangyayari yon. Minsan, alam mo yon, hindi ako pinaniniwalaan ng misis ko. Isang beses, nasa isang restaurant kami. Parang Red Lobster yata yon o kung anuman. Habang papasok kami, may isang lalaki na nagsabi, grabe, ikaw si Josh. Tapos may isa pang lalaki na umalis. Yung pamilya niya nasampo sila na nakipagkwentuhan pa sa akin. Binuksan pa yung pinto para sa akin. Makikita mo talaga na nakakainis yung pamilya niya. Parang, pare, tara na, kakain pa tayo ng tanghalian. Tigilan mo na yung tao na yan. Si Alex ilang beses na siyang pinigilan o nilapitan kahit saan, pati ngayon lang, yung naghatid ng piyesa. O nga, tahimik lang, tahimik lang, tahimik lang, tahimik lang, tahimik lang. Kilala siya bilang Pistoliton sa Instagram, kaya kapag nakita siya, sumisigaw sila ng, oh, Pistolita. Tingnan mo, siguradong alam mo yan. Lalo na mas marami kang taga-subaybay, kaya mas madalas mo yang nararanasan. Halos kahit saan ako magpunta, naranasan ko na yan. Ngayon, medyo kakaiba lang, no? Siyempre, pumupunta ka rin sa ilang mga tow show at iba pang mga event. Siyempre, malinaw na makikilala tayo doon. Grabe. Ilang buwan na ang nakalipas, dinala ko ang nanay ko sa Smoky Mountains sa Tennessee para sa isang maikling weekend bakasyon. Huminto kami sa Buc-ee's. Narinig mo na ba ang Buc-ee's kahit dyan sa California? Narinig ko na yon. Narinig mo na yon. Sige, nasa banyo ko sa gitna ng Crossville, Tennessee, sa isang maliit na lugar,
May truck stop at isang Buc-ee's lang doon. Yun lang ang meron. Nasa banyo ako nang may lalaking nagsabi, "Uy, ikaw si Ron Pratt, di ba?" Sabi ko, "Oo. Pwede bang matapos ko munang magugas ng kamay bago tayo magkamayan?" Maganda yan. Lagi kong iniisip, kapag nangyayari ito, kahit sa maliit na paraan, paano pa kaya kung sikat ako, tulad ni Brad Pitt? Hindi ko ma-imagine yon. Parang maliit lang ang pinagdadaanan natin kumpara sa mga tunay na celebrity. Sa tingin ko, bangungot yon. Okay na makilala ka ng kaunti. Minsan, habang nagmamaneho ko sa highway o nasa Target, may nakakakilala sa akin na fan. Okay lang naman sa akin. Hindi ko ma-imagine na pagbukas mo ng bintana, may paparazzi agad. Bawat sandali, sinusundan ka tulad ng mga A-list na celebrity. Ayoko nun. Ako rin, ayoko rin. Natuto na ako at gumagaling na, pero minsan socially awkward pa rin ako kapag may lumalapit sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Tinulungan ako ng asawa ko dyan. Kasi hindi ko nakikita ang sarili ko bilang taong nilalagay sa pedestal ng iba. Ako lang ito, alam mo yon. At sabi ng asawa ko minsan, masyado raw akong nagpapakumbaba. At para sa akin, hindi ito laro. Alam mo yon, ganun lang talaga ako. At ayokong isipin na ako ay isang espesyal na tao. Iwan ko. Parang ang weird lang para sa akin na makilala ako ng ganyan kahit saan. Talagang kakaiba lang. Pero, nag-enjoy pa rin ako. Ibig ko sabihin, awkward lang talaga ako sa personalidad ko, pero madaldal naman akong tao. Kaya gusto ko rin makipagkwentuhan. Ikaw naman, Alex. Talagang kakaiba kasi madalas nandito lang ako 24/7, di ba? Kapag kasama ko pamilya ko sa grocery, restaurant, o saan man, family time talaga yun kasama ang mga anak at asawa ko. Kaya nandun lang kami para sa oras namin na kami-kami lang. Kaya gusto ko rin namang bumate. Ibig ko sabihin, mabait ako, hindi ko sila dededmayan. Kadalasan awkward talaga, alam mo yan, parang, ay, anong gagawin ko? May masasabi ba akong mali or makakasakit sa kanila? Alam mo yan, hindi mo rin naman gustong magpanggap, alam mo yan. Sinusubukan mo lang maging totoo sa sarili mo, pero ayaw mo rin silang masaktan, alam mo yan, sa pagsasabi ng kung ano ng walang kwenta o kalokohan sa kanila, alam mo yan. Pero nakakapagpakumbaba talaga ang karanasang ganito, sigurado, kapag may lumalapit na fan sa'yo at alam mo yan, naglalakas loob silang lumapit sa isang tao kasi palagi nilang nakikita ang mga artista nila. At least ako, alam mo yan, hindi ako lumalapit sa kanila, alam mo yan, parang ayoko silang istorbohin o kung ano pa man, alam mo yan. May mga taong laging dumadaan sa shop. Ah, seryoso, totoo yan. Dumadayo talaga sila, lalo na pagkasama mga anak nila. Oo, lagi naming nararanasan yan. Gusto nilang magpicture sa harap ng truck, di ba? Oo, tama. Pinapayagan naming umakyat sila sa truck at patunugin ang bisna. Kung pumayag sina nanay at tatay, pipirma sila ng waiver at isasakay ang bata. At madalas, hindi lang mga bata. Alam mo, may bahagi ng biyahe si Mrs., tapos si Mr. naman may sarili siyang parte. At kailangan nilang dumaan sa shop namin bilang bahagi ng bakasyon nila. Pinakakakaibang bagay talaga yon. Hindi ko talaga makasanayan. Hinahanap ito ng mga tao na banggit mo rin. Hindi ko maalala kung anong video o baka nasa description mo. Matagal na rin nung nabasa ko yon. Marami na rin tayong pinagdadaanan ngayon. Sinabi mo dati, o baka hanggang ngayon, na nagpapasalamat ka sa mga fan pero wag tumawag sa shop para makipagkwentuhan lang dahil business line ito. Pare, madalas naming maranasan yan. Nasa opisina ako, sasabihin ng tatay ko, dispatch, "Josh, sagutin mo ang ikalawang linya." Sagot ako, tapos biglang, "Kuy Josh, fan mo ako." Oo nga, oo nga. At gusto ko yon, astig, pero minsan nasa gitna ako ng Zoom meetings, pagre-renew ng insurance, pagpepresyo, at may mga deadlines pa. Alam mo kung gaano kahirap magpatakbo ng negosyo. Nakakainis, di naman yan tamang salita, pero di nila alam. Galing pa sila sa ibang estado, daan-daang milya ang layo. Masaya sila dahil bukas sa publiko ang mga negosyo namin. Kahit sino pwedeng i-google ang numero ni Ron Pratt. Kahit sino pwedeng i-google ang numero ng Pepe's Towing Service at direktang makontak kami. Di tulad ng kay Brad Pitt o Will Smith na hindi mo basta makukuha ang numero. Sa tingin ko, mas accessible kami kasi pareho naming nasa Google ang lokasyon. May mga taong biglang dumadaan, sabi mo, "Uy, may gagawin ng asawa ko, gusto ko lang munang gawin to bago kami umalis." At okay lang naman na pagbigyan at lahat, pero minsan pare, nakakabigat din lalo na kapag sabay-sabay na o kapag abala ka sa ginagawa mo, alam mo yon? Oo, naiintindihan ko. Pero,
Uh, Bumabalik pa rin yan sa pagiging mapagpakumbaba dahil ng sabi ni Alex. Nakakatulong talaga para manatili akong grounded. At least para sa akin, ganun talaga. Hindi, oo naman. Oo naman, maliban na lang kung, alam mo na, may highway patrol sa linya at sila ay sunod-sunod na tumatawag. May mga pagkakataon naman na pwede ka pa ring maging magalang at sabihing, "Uy, salamat sa pagdaan nyo. May tawag lang kami." Kailangan ko nang umalis, alam mo na. At nangyari na yun dati. Ano sa tingin mo ang future ng channel mo? May bibiliin ka bang bagong gamit? Ah, M100? Siguro? hindi. Kung gagawin natin ng ganun, hindi ko alam. Maaring pag-isipan natin ang ideya ng ibang manufacturer para sa rotator. Hindi pa talaga namin napagpapasyahan. Parang isang Jordan. Ah, Sa tingin ko, hindi niyo pwedeng sabihin. oo, talagang wala pa kaming napagpapasyahan. Ganun na lang. Pero tinitingnan din namin ang ibang opsyon. Kung hindi yon, NRC na lang naiisip kong opsyon. NRC. Oh, hindi ko alam bakit pero hindi sikat at halos wala ang mga NRC dito sa California. Unti-unti nang sumisikat dito ang Jordan. Alam kong hawak pa rin ng Miller ang buong merkado pero nagsisimula ng umangat ang Jordan. Tinatangkang nilang umangat. Marami sa mga lokal nating kumpanya ang kumukuha ng mga iyon. Wala akong ideya kung mas mura sila. Wala akong alam kung mas maganda sila o kung ano paman. Wala tayo niyan pero sa tingin ko magandang competition sa pangkalahatan. Ibig ko sabihin baka makita ni Miller yon. Tapos gagalingan pa niya kay Jordan. Tapos gagalingan pa ni Jordan. Maganda talagang competition. Di ko alam kung ginagawa mo rin pero madalas akong mag-network. Tumatawag at nakikipag-usap ako sa maraming tao na nakilala namin sa mga tow show, trade show at iba pa. At alam mo, kami, kahit papaano, ay lalabas at magsasanay kasama ang ibang tao. Halimbawa, may darating akong lalaki bukas na may BB rotator. At anong taon? Sa totoo lang, hindi ko alam. Kailangan ko pa siyang tanungin. Dapat isang klasiko yon, oo. Parang unang bahagi ng dekada 2000. Maganda pa rin ang setup kahit 2 pulgada lang. Naniniwala akong yun yung may malalaking booms at cylinders, di ba? Mga halimaw talaga ng B&B. Bill Bottoms. Ooh. At gagawin namin, gusto niya mag-practice gamit yung kanya. Kasi hindi pa niya gaanong katagal hawak ang rotator niya. Kaya magsa-setup kami at gagayahin na parang may track at trailer na lumampas sa guardrail o bumaba sa dalisdis. Tapos bubuhatin namin at ililipat sa pagitan namin. Alam mo na kung paano mo kailangang iikot ito at ilagay sa kalsada sa tabi mo, sa ibabaw ng isa pang trailer. Gustong-gusto namin gawin yung galaw na yon. Sa pagitan ng mga truck? Oo, sa pagitan ng mga truck. Oo, sa pagitan ng mga track, gusto niyang pagpraktisan yon. Hindi pa niya nagawa yon dati, kaya gusto niyang mag-practice dito bukas. Kapag nasa 90 degrees ka mula sa gilid, may kaliwa at kanang kable ka. Habang umiikot, nagka-cruise ang mga kable na yon. Kaya kailangan mong planuhin ito at ayusin ulit ang rig o kailangan mong malaman kung paano gawin yon. Isa yung napaka-advanced na galaw. Kukunin mo ba yon sa video? Siguro hindi sa una dahil gusto niya muna ito makapa at naiintindihan ko naman. Natutuwa ako na gusto niyang gawin ito dahil isa lang ang rotator niya. At kung kailangan niya ng tulong sa ganung sitwasyon, natutunan ko ito noon pa kay Donnie Cruz. Isa sa mga una kong rec masterclass na kinuha ko sa Springfield, Missouri nung 94 ay mula mismo kay Donnie Cruz. Dinala ko ito palagi. Huwag mong ipakita sa publiko ang hindi mo pa napapractice ng pribado. Madalino. Iyan ang lagi namin ginagawa. Hindi ko alam sa inyo, pero palagi kaming nagsasanay sa katabing lote, nagsiset up ng senaryo, at kasama ang mga lokal naming bumbero at HSRT teams. Gaya ng sinabi ko, itong isa pang towing company, palagi nagtatrabaho, nagsasanay, sinisigurado na handa ang mga operator namin. Tungkol sa operator mo, gaano nakalaki ang operasyon at ilan ang empleyado ninyo ngayon? Kung ikukumpara sa inyo, maliit lang kami pare. Mga 14 lang kami lahat-lahat. Ibig sabihin, gumagawa kayo ng halo-halong light, medium at heavy?
Nagsimula kami sa heavy, dun talagang passion ko. Pero dito sa lugar na to, matagal na panahon nang nakalipas. Sinabi ng Highway Patrol na kung gusto mong mapasama sa rotation para sa mga heavy, kailangan meron ka ring light duty. Di ka namin tatawagan maliban kung nagbago na yon ngayon. Pero hindi nila yon in-apply ng pabaliktad. Para mapasama sa light duty rotation, hindi mo kailangang may heavy duty unit. Yung mga nasa heavy duty towing, sinubukan nilang lumaban, pero natalo kami. Ngayon, kahit kaunti, ginagawa na namin ang lahat ng yon. Kung tama ang dinig ko, kailangan mo ng light para mapasama sa heavy rotation? Oo, kailangan mong magkaroon ng light duty, pati na rin heavy duty, para mapasama ka sa heavy duty rotations. Para ba yon sa mga sasakyan na nasa gilid o baka sa mga light duty na hindi mo maaabot gamit ang flatbed? Di ko alam dahilan nila, basta yun ang patakarang binigay sa amin. Oo, minsan may ganyang patakaran. Kapag tinanong ako kung bakit, pareho sagot ko. Hindi ko rin alam. Halimbawa, ang mga fire truck ay may mga rotator para sa heavy rescue at gumagamit ng synthetic na linya. Hindi kami pwedeng gumamit ng synthetic na mga linya sa mga rotator namin. Talaga? Kung tatanungin mo ako kung anong mga device ang ginagamit mo, kung tatanungin mo ako kung bakit, sasabihin ko rin ang parehong bagay na sinabi mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit hindi tayo pwedeng magkaroon ng synthetic na mga linya. Ngayon may mga strap na tayo, di ba? Yung mga gamit na Bailey na palagi kong ginagamit. Tama. Ginagamit natin yon pero ang tinutukoy ko ay yung sa winch sa drum mo. Hindi mo pwedeng gamitin yon. Oo. Alam ko yung tinutukoy mo kasi alam ko kung gaano ka kakilala pagdating sa mga gamit na Bailey. Ang galing mo talaga at marami akong natutunan. Sa bawat video ko, may nagtatanong bakit wala akong synthetic na winch lines. Hindi pwede. Ewan ko bakit. Tanungin mo ang HP. Patakaran lang talaga yan. Hula ko, baka para maiwasan ang pagkakamali ng mga baguhang operator. Pinutol na nila agad sa umpisa para siguradong hindi mangyari. Alam ko namang inaalagaan namin ni Alex ang synthetic namin. Kompleto kami sa tubo, strap at wear pads. Ayos na ayos kami. Iniisip lang siguro nila na baka may baguhang operator na mapunit ang strap o masira ang snatch block o madadamay ang hinahatak na sasakyan. Hula ko lang, di rin ako sigurado. Medyo bihasa na rin o may karanasan para malaman na yung ibang synthetic mas matibay pa kaysa sa totoong bakal. Oo, totoo yun. Mahilig ka ba talaga sa synthetic na kadena, Ron? Unti na akong lumilipat. Siyempre, matagal ko nang ginagamit ang mga synthetic. Kung isasama mo ang rim slings, endless loops, web slings at iba pa, hindi namin noon tinuring na synthetic ang mga yon, di tulad ngayon. Pero oo, unti-unti na kaming umuusad sa pagpapalit ng lahat sa synthetic, kasama na ang mga winch line. Pwede mong gamitin ang winch lines. Maniwala ka man o hindi. Oo, tama. Maniwala ka man o hindi, yung una naming synthetic winch line ay nilagay namin sa medium-duty rollback. Akala ko di gagana. Pare, simula nang nailagay ko sa rollback, di na ako babalik sa bakal. Inggit ako. Sobrang inggit. Dapat gawin na lang natin at tingnan kung mapapansin nila. Nagbiro ako na gawin natin yon. Pinturahan natin ng metallic o galvanized spray para magmukhang bakal. Pero may taon ng inspeksyon ng CHP. At isa sa mga ginagawa nila ay tingnan kung may mga kink, alam mo yon, tinitingnan nila ng mabuti. Hahawakan pa nila yon. Pero sana talaga pare, alam mo yon, yung resistance factors, mas matibay sila. Ang gaan, grabe bro, gaano ba talaga kagaang yon? At kung hindi ako nagkakamali, hindi naman tayo napapaso o nasusunog at lahat, di ba? Talagang maayos silang humihila bawat beses. Depende yan sa winch. Kung maganda ang pagkakabalat mo sa umpisa at talagang binabantayan mo tulad ng kahit anong bagay, kung tutok ka talaga, hindi siya magiging kasing sama ng ibang Century winches. May mga produkto ka ng Miller. Karamihan sa kanila ay DP winches na may half moon. Ilang beses ka na bang nagkaroon ng cable na naiipit at napunit ang bahagi ng half moon tensioner plate? Ilang beses ko na napalitan ng tensioner. Oo, kinailangan ko rin. Walang ganyang problema sa synthetic dahil tinatanggal mo na agad ang tensioner. Oo, tama yan. Oo. Oo, tinatanggal mo na ang tensioner. Nagkamali ako. Pwede ka pala magkaroon ng mas mahabang kable, di ba? Dahil manipis ang profile nito. Oo. Isa yon sa mga natutunan namin. Nagsimula kami na may 100 at 50 talampakang lubid sa rollback at kinailangan namin bawasan yon hanggang mga 100 at 10 talampakan. Nalaman namin na sobrang lubid sa drum at nasisira ang huling 8 hanggang 10 talampakan kapag umiikot. Kaya pwedeng sumobra, kailangan hanapin ang tamang balanse.
Yung medium duty rollback mo, yun ba yung tandem axle transporter na may 28 hindi? Wala pa kami nun. Sana meron. Gusto ko talaga magkaroon ng isa sa mga 30 TVs o yung mga 4 dash, alam mo na. Pero hindi, wala akong tandem. So, single axle lang sa likod? Ooh. Sige, kasi dito, kapag medium duty, iniisip namin yung may 28 foot kami na galing kay Miller. May 2 axle ito sa likod na may 28 talampakang plataforma. Oo. Dito sa amin, ang P337 na chassis ay itinuturing na medium-duty rollback, kahit single axle o tandem axle pa yan. Kung ito ay nasa 337 na chassis o katulad nito, o ang T. Kenworth series na katulad ng 337 o mga ganon, medium-duty ang touring dito sa amin. Para lang pag-usapan ng tungkol sa mga truck, alam yan, para lang balikan yan. Gaano kahalaga sa iyo bilang may-ari ng negosyo na maging bukas ang isipan sa paghahanap ng mas magagandang produkto? Alam ko maraming may-ari na tapat sa isang produkto at sinasabing dito lang sila, ano man mangyari. Gaano kahalaga sa iyo ang pagiging bukas ang isip at pagtanggap na mas angkop pala ang produktong ito sa negosyo mo? Sa totoo lang, kung hindi ka bukas ang isipan pagdating sa negosyo, baka hindi ka magtagal. Kung may isang tao na hindi na nag-aalaga sa iyo o bumaba na ang kalidad ng produkto nila o customer service at hindi na nila natutugunan ang pangangailangan mo, kailangan mo talagang maghanap ng iba na mas babagay o mas makakatugon sa iyo. At sa palagay ko, kailangan mong maging bukas sa lahat ng opsyon na konektado rin sa tinanong ni Josh kanina tungkol doon. Wala pa kaming desisyon, pero bukas kami sa ibang mga opsyon. Oo, mahalaga talaga yan kasi itong kabuhayan mo at dapat hanapin ang tamang produkto sa pangangailangan mo. Kaya, oo, tama, nakikita ko. Josh, ikaw o si Alex, may nakapunta ba sa inyo sa Florida noong nakaraang linggo? Hindi kami pumunta. Sa totoo lang, hindi talaga kami madalas pumunta sa mga ganitong tow show. Sa Tennessee, tulad mo, inimbitahan din ako dahil sa social media status namin para tumulong mag-promote ng mga nangyayari. Yung huli kong pinuntahan bago yon, sa Vegas din. Oh, ayaw mo ba talagang tumawa? Well, yung huling beses na pumunta ako sa tow show ay sa Vegas 5 taon na ang nakalipas at wala ka doon. Pero pinakita ka nila sa Jumbotron at nag-iwan ka ng mensahe. Oo, Sig. Hindi pa ako nakapunta sa Vegas. Hindi. Wala ka doon. Nag-iwan ka lang ng mensahe, gumawa ka ng video. Baka para yon sa American Toman kasi ang American Toman Magazine ang nag-sponsor nito. Itong sa Vegas. Parang ganun lang si Ron Pratt na may larawan ng truck mo at mukhang ikaw na nagsasabi, "Hey everyone, ito si Ron Pratt." At yun ay 5 taon na ang nakalipas. Dapat ay 2021 yon. Siguro. Malamang isa yon sa marami kong naging kolaborasyon kay Emily Oz. Alam kong kilala mo rin si Emily. Mabait na babae. Oh, kakagawa ko lang ng isa para sa kanila ngayon. Nasa cover ako ng magazine nila ngayong buwan. Nakita ko yon. Oh, lumabas tayo ngayong buwan sa Tow Times at sa Recovery Review at ikaw pa ang nasa cover ng American Toman. Kaya pareho tayong nasa print media na yung buwan. Sigurado ako madalas mo na yung nagawa pare. Sa opisina ko, tol, tuwing may magazine cover, pinapa-frame ko. Wala na akong space para sa lahat ng frame. Ayos yan. Minsan umabot na sa punto na tinatambak ko na lang sila. Pero gusto ko yung mga ganyan. Lahat ng yan, alam mo na, kasikatan, gaya ng tawag mo. Gustong gusto ko kapag napupunta sa magazine ng mga truck, napapalaganap ang pangalan. Ipinapakita lang ito kung ano ang ginagawa namin. Kasi hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginagawa namin. O mas maganda siguro, hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginagawa namin sa paraan na ginagawa namin. Kahit sino pwedeng bumili ng rotator, pero hindi ibig sabihin kaya mo na rin gawin ang parehong trabaho ng kasing sistematiko at epesyente. Marami kaming kakompetensya dito, naka-rotation pa. Alam na namin kapag yung kumpanyang yun ang tinawagan, siguradong 10 oras silang nandoon at nakatagilid pa rin yung sasakyan. Mahihirapan sila doon, tatawag ng backup, at may mababasag. Madalas nga. Maraming tao sa kumpanya at lugar namin. Hindi ko alam kung pwede natin banggitin ang mga pangalan. Siguro hindi magandang ideya yon, pero nakikita namin kasi halos lahat may cellphone na ngayon. At siguro alam mo na, kaya rin tayo sumikat sa social media, di ba? Parang dalawang talim yan kasi halos lahat may cellphone na ngayon. Kaya kapag nagkamali ka, siguradong kakalat yan. Sa Los Angeles, kitang-kita natin ang pagkakamali ng ibang kumpanya dahil dito. May mag-message sa akin sa Instagram, pare nakita mo ba si ganito? Nasa kanto lang dito sa Boyle or San Man.
Tapos may video pa na sinusubukan nilang iangat yon. Yung mga kable nakapulupot sa casualty na di dapat gawin. Minsan, mali rin ang gamit ng catch lines. May nababangga at muntik pang bumaliktad. Operator ang may problema, hindi ang track. Oo, pwedeng ilagay ang magaling na operator sa maliit na truck at mapapagawa niya ng mga kamanghamanghang bagay ang truck na yon. Kahit ilagay mo ang hindi magaling na operator sa pinaka-high-tech na rotator nila, hindi pa rin niya mahihila ang kotse mula sa kanal. Kakagawa lang niya ng pag-recover sa tumaob na excavator gamit ang maliit nating 16 na toneladang unit. Loader lang yan. Sabi ko, pwede mong kunin ang mahusay na operator. Pwede kang kumuha ng mahusay na operator at maliit na kagamitan basta alam mo ang rigging at gamit mo, makakagawa ka ng mga kahangahangang bagay. Tungkol din sa mga trabaho ron. Alam ko siguro, grabe pare, mas marami pa kaysa sa kaya kong isipin kung ilang rollover na ang nagawa mo, kung ilang kakaibang trabaho na. Kamakailan, nitong mga taon, tinagnamin siya ni Alex sa ilan sa mga paborito ko, mula crane at masisikip na lugar hanggang mga excavator na tumitimbang ng 150,000 libra. Curious ako, sa dami ng taon mo, ano pinaka-paborito mong rollover? Siguro yung pinakamahirap. Mahirap sagutin yan. Ang dami na kasi. Paano yung pinakamahirap na habang nagtatrabaho ka, nagdadasal ka na lang, parang hindi ko alam kung kaya ko, pero natapos mo pa rin. Yung talagang mahirap lang talaga. Siguro isa sa mga yon, ganito na lang, isa sa mga yon na hindi ko naman talaga ipinagmamalaki, pero isa sa mga yon na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Meron kaming isang lalaki na naaksidente. Tumaob ang flatbed na may kargang mga tubo. Bawat tubo ay kasing haba ng trailer at pinatong niya ang tatlo sa ibabaw ng isa't isa. Hindi ito nakapiramid, kundi 3 ang lapad at 3 ang taas. Ay Diyos ko, nakita ko na sila magpatong. Alam ko eksaktong ibig mong sabihin. 3 ang lapad at 3 ang taas, at bawat patong ay may kadena, walang strap. Kaya at talagang sobrang baluktot ng bagay na to. Ang trailer ay nasa labas ng kalsada. Sobrang baluktot dahil sa bigat ng karga. Pero ang mga gulong ay nasa ibabaw pa rin ng kalsada at ang cab ay nasa ibabaw pa rin ng kalsada. Kaya kahit naligtas naming maputol ang mga kadena para pakawalan ng tubo, hindi ko alam kung paano pa rin. Paano namin ligtas mapuputol ang kargamento? At hanggang ngayon, bumabalik-balik pa rin sa isip ko kung paano namin magagawa yon. Iniisip ko kung paano sana namin nagawa yon dahil nakakadena ang lahat imbes na nakastrap. Nilabanan talaga namin yon, paulit-ulit naming pinilit. Sa wakas, naangat din namin at nakaluwag ng kadena, kaya nailapag ang dalawa sa mga tubo sa gilid. Bangungot talaga yon. Oo, isa siguro yan sa pinakadelikadong trabaho na pwede mo maranasan. Hindi ko alam kung bakit pero palagi kaming nakakaranas ni Alex ng ganito. Siguro mga 6 na beses sa nakaraang taon, nakakabit pa rin ang traktora sa sasis, pero nakatagilid ang likod ng sasis. At napakaibang karanasan nun, parang kang sumakay sa roller coaster. Hindi alam ng mga tao kung gaano kalakas ang tensyon ng mga bagay na yon. Delikado yon. Kaya kung tatanggalin ang likurang kandado para paghiwalayin, siguraduhin kontrolado mo muna ang sasis dahil pwede itong bumalik bigla sa posisyon. Sa dami ng bakal, lalo na yung mga tubo, walang makakapigil. Tatagos yan sa truck mo na parang wala lang at sa sinumang madaanan nito. Grabe. Yung dami ng tensyon na naipon doon, yung nakaimbak na enerhiya, hindi mo talaga aakalain. Hindi makapaniwala ang mga tao. Ikaw lang talagang gumawa niyan mag-isa gamit ang rotator. Ginawa mo ba yon mag-isa gamit ang rotator, sir? Ang rotator ang nag-asikaso ng trailer. Meron kaming straight stick sa traktor at pagkatapos ay may catch unit kami. Check na inabot kayo ng napakaraming oras doon. Hindi, mga 3.5 hanggang 4 na oras lang yun. Para mas mahaba pa yon kaysa sa totoong oras kasi ang hirap ng trabaho, paulit-ulit kaming nahirapan at nilalabanan ng trabaho. Ibig mong sabihin, bumabagabag pa rin yun sa'yo dahil iniisip mong pwede mo sanang ginawa yun sa ibang paraan? Sana naging mas maayos yon. Matagumpay pa rin, walang nasaktan, kaya panalo pa rin kahit pangit ang nangyari. Alam ko eksaktong ibig mong sabihin. Alam mo yon, inuulit-ulit mo sa isip mo ang mga nangyari tuwing Lunes ng gabi, di ba? Exacto. May trabaho kami. Hindi yung klase ng bangungot na
iniisip mo, kasi alam mo, kung matagal ka na sa industry, nakakakita ka na ng kamatayan, dugo, at malalagim na eksena. Parte na yon ng trabaho. Hindi ko ipinapakita o ipapakita yon sa channel ko. Hindi ko ginagawa yan. Oo, pareho tayo dyan. May mga nagtanong sa akin na gawin ko yon pero hindi ko talaga gagawin. May mga tao talagang hindi kayang tanggapin yung bahagi na yon. Hindi ko alam kung kayo dyan ay pinapayagan maging hands-on, pero kami, oo. Nagkaroon na kami ni na Ethan, Talon, pati na rin ng anak kong babae. Naranasan namin ang magaan at mabigat na extrication, rotator training, grain brain, at iba pang extrication. Kaya nasa gitna kami ng aksyon, sinusubukang makuha. Ang mga biktima at o pasyente palabas, kasabay na nagtatrabaho kasama ang fire department at ang extrication crew. Nabanggit ko ang fire department na may synthetic cables. Yan ang pangunahing gawain nila dito. Parang ang pangunahing trabaho nila ay heavy rescue. Ilang beses na rin kaming nagtrabaho kasama nila sa mga ganung trabaho. Mga 2 taon na ang nakalipas. Ako at si Alex, may tanker na na-cut off at nagbanggaan ng sasakyan. Tumagirid yung tanker at bumagsak sa kotse, kaya namatay yung lalaking nasa loob. At ang trabaho namin pagdating namin doon ay kailangan naming iangat yung tanker kasi naipit ito sa napakapangit na posisyon. Kaya ginamit namin pareho ang mga rotator namin para buhatin yung tanker at pagkatapos ay gumamit ng auxiliary deck winch, sa tingin ko, para hilahin yung kotse palabas para makuha nila yung bangkay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na naming na-practice yung parehong senaryo sa lote namin or sa ibang staging area. Kasi nakita ko na yon. Hindi ko pa naranasan magtrabaho sa ganong sitwasyon na may buhay na sangkot. Kung tanker ang sangkot, Karaniwan, may jaws of life at pneumatic tools sila at kaya nila gawin yon. Pero sa pagkakataong ito, hindi nila nagawa. Kaya kinailangan naming maging sobrang hands-on dito. Yung isa at yung crane. Oo. Nagkaroon din kami ng insidenteng may crane. Parehong sitwasyon. Bumagsak ang crane sa riles. dito sa paligid, tinanggap na nila ang katotohanan na, syempre, ang LA, tulad ng sabi mo, may sarili silang mga heavy rescue rotators. Dito sa paligid, tinanggap na nila na ang isang maayos na sinanay na operator ay makakatulong sa isang extrication scene o recovery scene, depende sa sitwasyon. At sa mga termino ng bumbero, naiintindihan mo ang pagkakaiba ng extrication at recovery, tama ba? Ayos lang, may ilan kasing di nakakaintindi, kaya ako ay, Magandang tanong din yan, maganda yan, oo. Tama ka, hindi alam ng karamihan. kaya para ipaliwanag sa mga taong hindi nakakaintindi, ang recovery ay kapag pumanaw na ang tao at kinukuha mo ang katawan sa pinakamagalang na paraang posible para sa pamilya at sa lahat ng kasangkot. Ang extrication ay kapag may buhay na pasyente na naipit sa sasakyan at kailangan mong iligtas sila, ilabas sila. Kaya may pagkakaiba sa pagitan ng pasyente o biktima at ng recovery. Nagkaroon din ako ng ilang mga pagkakataon na ang mga ganitong klase ng trabaho ay patuloy pa ring bumabagabag sa akin. Hindi mo maiiwasang maranasan iyon sa trabahong ito. Bahagi talaga ng laro yan. Naunahan mo lang ako magsalita, tama. Kasama talaga yan sa pinasok natin, sa kasama ang palad. Habang napag-uusapan natin yan, ang bilis ng oras pare. 1 oras at 10 minuto na agad tayo. Alex, may tanong ka pa ba kay Ron bago tayo magtapos? May gusto lang talaga akong itanong. Yung lugar ninyo ba ay masyado bang saturated? Parang dito sa LA, di ba? Sobrang dami ng mga malalaking truck at rotator dito. Punuan na ba ang lugar nyo ng malalaking truck? Totoo bang ikaw ang palaging tinatawag para sa extrication at iba pa dahil nagtitraining ka sa fire department? Magandang base namin kasi kami ang nauna sa lugar namin na may rotator. Marami kaming naging una sa lugar namin. Pero medyo marami na ring rotator sa lugar ngayon. Malamang hindi kasing dami ng, ibig kong sabihin, malamang hindi pa nga kasing dami ng pagmamay-ari mo sa kumpanya mo. Pero para sa ganitong kaliit na rural na lugar, medyo marami na ring rotator dito sa paligid. At lalong tumitindi ang kompetisyon. Pero alam mo, mahigit 40 taon na kaming nagnenegosyo at sina nanay at tatay ay maayos na iplano ang lahat. Ayos kami, wala kaming planong magsara.
Ayos pare, ang saya nun. Sana maulit pa natin ito. Siguro magsisimula ako ng konsepto na pagkatapos, alam mo na, kung magandang bisita o kung ano man mga tao, kilala ka naman ng lahat sa channel ko, syempre. Sigurado akong gusto rin ng mga tao na magtanong ng sarili nilang mga tanong. At baka pwede tayong gumawa ng parang live QA. Walang katapusan ng mga posibilidad sa setup na to. Pero Ron, isang karangalan. Tunay kang tagapanguna sa industriyan ito, hindi lang sa YouTube, kundi sa towing sa kabuuan. At napakarami mong alam. Sana alam mo yon, sumikat itong slow down, move over na kampanya. Gawing uso, gawing trendy, gawing astig. Magtulungan pa tayo dyan kasi kailangan na talagang matigil yan pare. Sobrang dalas na, wala na sa ayos, wala na sa kontrol. Tama, Marami tayong mga tao sa panig natin na kailangan lang nating gamitin ang impluensya natin para mas mapalawak pa ang abot nito. Salamat pare sa paggawa nito. Oo, masaya akong tumulong. Nag-enjoy din ako at di ko na malayang mahigit 1 oras na tayong nag-uusap. Lahat sinasabi yan dito sa podcast na to. Ang target ko talaga ay 30 hanggang 40 minuto lang. Nahiya ako kasi nung ginawa ko yan kay tatay, natapos ko agad sa 45 minuto, samantalang iba, umaabot ng 1 oras, 1 oras at 10 minuto, at 1 oras at 30 minuto. Parang ang bilis ng oras, di ba? Ayos lang yan, sumabay ka lang sa Agos. Alam mo na kung anong mangyari, mangyayari. Okay lang lahat. Ganyan talaga kapag pinagsama-sama mo ang mga YouTubers sa iisang kwarto. Mga taong mahilig magsalita. Magpalayan ka ron, ipapadala ko ang collab link pagtapos na. May gusto ko pa bang idagdag bago tayo matapos? Wala naman. Nagpapasalamat ako sa inyo, Josh at Alex, ng sobra. Magandang gabi sa inyong lahat. At gaya ng nakasanayan kong pamamaalam, maraming salamat sa panunood at pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, Ron. Ingat ka.